region ganyan kapag kumampi This naman way, tayo. oo. Oo, hindi ba? Pag that way naman, mawawala naman sa akin yung north, Right. yung mga nasa Metro Manila, balance Luzon. Oo. Kami mga ganong considerations kaya. Kung, Hindi lang sa mga senador ang dilema na yan, Corina at Willard. Naging dilema din yan ng Kongreso. Nang bumoboto kami sa impeachment, kung taga Mindanao ka na congressman at bumoto ka ng yes sa impeachment, you are risking your political capital in Mindanao. To say that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. Ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ayan na siya, ayan na siya. Ito, ipantatapat nyo. Inuknukan ng playship ito eh. Ikaw, nalaban ka. Wala rin itong ginawa eh. Ang alam nito, mandarag. O, naalala nyo yung dati, dinarag nito si Senador Alan Peter Cayetano. Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods Nagbabalikan. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging ang update sa ating mga video. Hindi hayaan maantala ang proseso. Yan ang pinangahawakan na salita ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaugnay sa impeachment proceeding ni Bibi Sara. Yun naman pala eh, walang problema. Pero ang sabi niya roon, kung pamumuliti ka lang para ma-convict ang isang vice president ay hindi ko papayagan. Yun ang the best. Sa gitna ng matinding tensyon sa politika, ay giniit ni Cayetano na walang magiging delay sa pagtalakay ng impeachment case ni Bibi Sara. Ayon sa kanyang pahayag, nakatakdang magtipo ng Senado bilang impeachment court. O, kita nyo? Which is bukas na ho yan. Bukas na ho. Pero, siyempre, hindi naman kagad convene. Yan ang mga nais ng mga ulupong at mga durobo sa Kamara. Pag-aaralan muna yung impeachment, article of impeachment. Hindi basta-basta ganun. Yan ang matinding mga mensahe. Pero ngayon, siyempre, bago natin umpisahan at talakayin ang mga lumalabas na balita, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at hit mo yung bell. At andyan po yung join button kung gusto mo sumali sa ating komunidad. At siyempre, sa shoutout segment natin sa dulo ng ating video, baka isa ka na. Kaya tapusin mo ang video. Oo. Ito na. Suspect. Ano suspect? Hindi suspect. Papansin ka naman. Agad, mamaya ka na. Dito tayo sa sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Di ba? Nagkaroon siya ng press conference nung kahapon. Tama ba? O kahapon. Kahapon ng hapon. O. At Senado, yun ang the best dito. Palakpakan. Ayaw tanggapin ng Senado ang suspension order versus Aplaska. Di pahiya si Ombudsman. Sino papalit nyo? Kalyado nyo? Di ba? Ikaw, Sir Ombudsman. Sir, magbago-bago na kayo. Gayahin mo na yung ginagawa niya ni John Vic. Medyo kumukonti paunti-unti, ganun. Kung kayo ay mag-desisyon at suspindihin nyo, di ho pwede. Dapat sinuspindin nyo yung direktor. Kung hindi naman sila naghihimasok doon sa GSIS at walang pumunta na ahente ron, wala namang ganitong mangyayari. Dapat inisip nyo muna yung mga bagay-bagay na ito pa mismo si Aplaska, si General Aplaska, suspindihin nyo. Pasok natin ito mga kasama. Talagang magugulat kayo. Buti na lang hindi tinanggap na Senado. Tanggapin ng Senado ang utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Ayos! Nakatutok si Darlene Kai.
Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Problema, ano problema? yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplaska sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Ayaw tanggapin. Yung nga problema no? Parang Then, look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Sir, mali naman kasi yung mga binitawan mo eh. Ang gusto mo pang suspindihin ito si General Aplaska, parang maling-mali naman. Parang hindi naman ata katanggap-tanggap na sila at siya ang masususpindi, samantalang ang pumasok doon ay yung mga ahente ng BII, ay ng IBN. 'Di ba? Kasi hindi maganda 'yun eh. Tapos ang naging resulta pa, isang tao lang ang masususpindi. Paano tatanggapin ng Senado? Mali yung desisyon. Di ba? Tapos sasabihin nyo dyan, no one above the law. Kaya nga i-bend the law eh. Di ba? Kaya nga i-bend the law eh. No one above the law pa. Kilala nyo si Bender eh. Si Mr. Bender. Kilala nyo, di ba? Huwag nyo ipamukha sa taong bayan na kayo ang mga bida. Sa panahon ngayon, Pero may hangganan. May hangganan yan, boss, amo, manager. May hangganan. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplaska. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Bukod sa Paano kung hindi ka pansinin? Ayan ang mahirap. Si General Aplaska ituloy-tuloy magtrabaho. Di ba? Kasi kung ipapasuspindi nyo, sino gusto nyo ipalit? Kakampi nyo. Kakampi nila. Kakampi ng mga ulupong. Kakampi ng mga dorobo. Yun ang gusto nyo eh. Para yung bilang, kasi may nababalita na naman, kudita na naman sa Senado. Bakit? Gusto nilang angkinin na naman ang pwesto. Meron naman bumabalita na, parang yung mga senador na bumoto kay Senador Alan, tinatakot daw di umano. Nako, tumayo kayo sa mga paa nyo, mga senador. Pag gantong alam nyo tinatakot kayo, pumalag kayo. Huwag kayong magpasindak. Di ba? Nakakaawa lang kasi talagang pinipilit nila na makuha ang liderato ng ito meron pa akong dito. Alam niyo yung alam na pala nila na pagdating sa mga Duterte nangangamba sila. Bakit niya tinuloy-tuloy pa yung impeachment? Sa Kamara. Meron ako sa yung bibigay na video maya-maya. Tuloy. order, hindi tinanggap ng Senado ang sabina para sa mga CCTV footage ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa panayam sa radyo kahapon, sinabi ni Aplaska na base sa kanilang pagre-review, hindi kita sa CCTV ang posisyon ng mga tauhan ng OSA at Marines noong nangyari ang putukan. Gayunman, sa isang pahayag kanina, nilinaw ni Aplaska na hindi totoong walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senate building kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Miyerkules. Gumana raw ang buong CCTV system sa mga naturang lugar. Sumunod daw sila sa hiling ng pulisya na mabigyan ng mga kopya ng CCTV noong Huwebes. Kahapon, kinumpirma ng PNP na pinag-aaralan na nila ang mga kuha ng CCTV. Kwinestyon din ni Remulla ang pahayag na under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under attack. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman. Kita nyo, di ba? Kita nyo playing with the DDS yun. Alam nyo na kasi kung saan panig niya eh. Kaya buti na lang hindi, ulitin natin. Di ba? Ano ang naging papel niya dyan? Bakit siya in-appoint? Siyempre.
Doon sa may isang panig lang, papanig. Tignan nyo ang pronouncement niya, ni Sir Amo, Manager, Ombudsman. Under attack. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwedeng, alam mo, that's what I saw. Oh, kita mo? That's what I know. Oh, ibang klase, di ba? Dapat in fairness ang laban pag ikaw ay ombudsman. Wala tayong magagawa dyan. Gaya ng laro nila eh. So sabi nga ni Aling Ledesma, kukunti na lang ho. Ang parang wala na ho atang 2 years. Parang ano na lang, parang kulang-kulang 2 taon na lang ata ay tapos na ang termino ng kanilang amo. Hindi, wag lang nila talagang sasabihin na sila pa rin at gagawa sila ng paraan para magtuloy-tuloy ang panunungkulan. Mali yun. Meron saligang batas, may konstitusyon. Kailangan pagtapos ng termino nyo, baba kayo. May papalit na sa inyo. Ngayon, itong issue na ito, akala nila matatakpan yung flood control. Hindi. Sana magbotohan. Yung Blue Ribbon Committee, sana mapunta ulit kay Senador Marcoleta. Or else, kay Chis Escudero. Ito, ipasok na natin ito. Bakit ba kayo ngambang-ngamba? Pag sa mga Duterte, alam nyo naman palang malakas ang Duterte, ginawa nyo pa ng kwento. Yun, may calculator sila sa mga boboto sa kanila na ay mawawala sa atin ng Region 567 or mawawala sa atin ng region ganyan kapag kumampi naman way. tayo. Oo, hindi ba? Pag that way naman, mawawala naman sa akin yung North. Right. Yung mga nasa Metro Manila, Balance Luzon. Oo. Baka may mga ganong considerations kaya. Hindi lang sa mga senador ang dilema na yan, Corina at Willard. Naging dilema din yan ng Kongreso. Nang bumoboto kami sa impeachment, kung taga Mindanao ka na congressman at bumoto ka ng yes sa impeachment, you are risking your political capital in Mindanao. Pwedeng-pwede kang matalo sa susunod na eleksyon. Dahil hindi natin maiwasan, napakalakas ng suporta ng dating Pangulong Duterte sa Mindanao. Kung senador ka, iisipin mo ding ang boto mo ng acquittal or conviction could affect the political landscape based on your calculator. Ano gagawin natin dyan? Ito pala, paniniwala nyo, bakit pa kayo nangulit-ngulit at bumoto kayo ng impeachment? Tapos ngayon, natatakot kayo na matalo kayo sa 2028. Wala Ganyan ang ginawa niyong laro Kung hindi sana kayo, lalo na ito, mga taga Mindanao to, expect na natin na hindi na ito magpapanalo. Lalo na ito, may papakita ko sa pambidyo sa inyo. Play safe ang mama. Pero bumoto siya, nag-play safe ang mama, pero bumoto rin, nag-abstain siya. Nag-abstain siya, sasabihin ko sa inyo, nag-abstain siya doon sa pagka-Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano, pero alam nyo yung asal nito. Alam nyo, kilalang-kilala nyo yung asal nitong mama na to Senator Biggs on VP's possible impeachment also, the revival of VP Sara's impeachment. What's your thought on that? Alam mo naman, taga Mindanao ko. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. So, thank you. So, Senator, kahit saan, play safe ang mama. Nakukuha nyo? Hindi raw siya... tignan natin kung anong mangyayari. Sinabi niya yan, abangan natin dito sa Lunes. Kung ano yung mangyayari. Kung matutuloy ba, yung magkukonvene ba, kasi magbobotohan yan kung halimbawa, naglabasan na ng ebidensya, tignan natin ang galaw ng mama. So, balik tayo doon sa usapin na hindi tinanggap yung utos na suspension at yung CCTV. The best lang yun. The best na tama yung ginawa ng mga senador na tablahin nila. Kasi tinabla rin sila Di ba? Kung halimbawa, ganyan ang nakaupo, ganyan yung mga alyado ni Bangag, gigipitin yung mga senador, hindi na maganda. Ibang usapan na yan.
Kaya ngayon, lumulutang na naman dahil sa gustong kunin na naman ng liderato, lumulutang ang mga ekspekulasyon na magkakaroon na naman ng kudita sa Senado. Sabi nga ni Senador Alan Peter Cayetano, magtrabaho muna tayo. Kung gusto niyong kunin, di magbotohan tayo. Kaso nga lang, may gumagapang na. Sabi ko ito sa inyo kahapon. 13, alisin mo si Senador Bato, 12. Ang kalaban mo siyam, plus 2 yung nag-abstain. Di 11 pa lang, walang bilang. Ngayon, kung may babaligtad, sino ang babaligtad? Halos lahat naman, yung mga yan, hindi ko lang maisip baka sino ba ang babaligtad. Kasi ang bumoto, Villanueva, sa yes Villanueva, Legarda, Bato, Estrada, Jinggoy, dalawang magkapatid, Pia Cayetano, sino pa ba? Robin Padilla, Bongo, sino pa ba? Sino pa ba? Nakalimutan ko na iba eh. Chis Escudero, dalawa pa. Chis Escudero, sino pa ba? Isa na lang. Cayetano. Yun, basta. Basta lamang pa rin kahit hindi bumoto si Senador Bato, hindi siya lumutang kung halimbawa nanakawin na naman yung pagkaliderato sa Senado, wala pa rin bilang. Kung halimbawa may babaligtad, tingnan natin sa mga susunod na eksena. So, pasok natin to. Ito yung mga galawan ngayon ng mga desperado. Dahil sa tingin nila, hindi nila ma-impeach si BP Sara hanggat nandito si Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Kita nyo? Iyak. Nag-iiyak. Liderato, pag-iisipan na naman ng nakawin ng mga ulupong at mga dorobo. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Sino Dahil kaya yun? tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Yung isa pala kanina si Senador Marcoleta, hindi ko nabilang. Hindi raw nagustuhan? Ano ka, unggoy? Hindi raw niya nagustuhan, may isa raw kakalas dahil hindi raw nagustuhan ang pag-handle ni Senador Alan Peter Cayetano. Ano ka, tanga? Ilang araw pa lang hindi mo nagustuhan? Mas gusto mo yung mga tanga na gumigipit sa mga Duterte? Mas gusto mo yung nagpapasok ng mga NBI? Mas gusto mo yun? Tanga ka? Sorry sa salita. Kasi kung sino mo yung senador na to na lilipat dahil hindi raw nagustuhan ang pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano, kung hindi ito gunggong, tanga ito. Nakakaano lang, sorry nakakatawa itong yung senador na ito Oo, sana hindi sa'yo mangyari yan. Ayun, ito, ulitin natin. 12 o 13 yung bumoto, di ba? Tanggalin natin si Senador Bato. 12. Sino kaya yung hudas na babaligtad? Kasi ito Senator Robin, Senator Bato, Senator Jinggoy, Villanueva, Marcoleta, Aimee, dalawang Bilyar, sino pa ba? Bongo, sino pa ba? Chis, sino pa ba? Dalawa pa. Legarda, sino pa? Isa pa. Nasabi ko ng Marcoleta. Okay. So wala pa rin silang bilang kahit bumaligtad Ang mangyayari, pantay. Pag pantay, ano mangyayari nun?
matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ayan na siya, ayan na siya. Ito, ipantatapat nyo. Inuknukan ng playship ito eh. Ikaw, nalaban ka. Wala rin tong ginawa eh. Ang alam nito, mandarag. Naalala nyo yung dati, dinarag nito si Senador Alan Peter Cayetano. Diba? Nilapitan si Senador Alan at ano? Yun ang mali. Tapos ito pantatapat nyo. Hindi na ho ito mananalo sa 2028. Kaya nga nag-play shift na ang mama eh. Kung kayo ho ay nangangarap maging Senate President, alam ko parang naging Senate President ata to na panandalian ba? Hindi ko sure Oo. Hindi mangarap ka, pero tingnan natin kung ano mangyayari. Sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Yan na. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para Nyo, suportado ng Malacanang. Kasi nga gusto nila, yung anong utos sa kanila hindi na babali. Ayan tayo eh. Kumahanap na naman kayo nakakampi sa Senado. Paano kung hindi nyo makuha ang liderato sa Senado? Iyak kayo. Bakit kaya merong mga senador na kahit mali, gusto lang suportahan? Sa tingin nyo, bakit? Doon kayo sa tama. Diba? Magtrabaho na lang kayo ng maayos, mga unggoy. Mga senador na walang kakwenta-kwenta. Diba? Iyak na makonvict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama o ng SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin naman suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang Wala yan. Kaya gumagawa sila ng mga eksena. Oo. Kung sino talaga ang gusto nilang ipasok dyan. Merong mga panlaban pero walang bilang. 'Di ba? Kilala nyo naman si Boy Sigaw. Wow, dagat, gatas, ang sarap. May payak-iyak pa yan ng eleksyon kung ako'y mananalo. Unggoy. Dito tayo. Alamin natin kung ano yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa kanyang tawag dito sa kanyang live. Investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, bali wala investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan, di ba? Tama. Tandaan niyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Pero piniliwanag ni Senador Pia Cayetano na ang GSIS at ang Senate halos magkatabi lang. At kung ang office ni Senator Pia Cayetano, ang baba na tanaw, GSIS. So, parang dinivert na lang siguro. At madali silang nakakuha na nagre-request daw. Nadamay pa yung general manager ng ng GSIS, no? Paano kaya pag inimbestigahan yan? 'Di ba? Ay wala. Nililis na nila issue, hindi pa sila makapuntos. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Kita nyo. Tama Even naman. assuming that we have the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yes. Kita mo. Ombudsman. Humihingi sila ng yung mga 10 na pumasok at nakipaghabulan kay Senador Bato. Wala ring aksyon. Paano tatanggipin yung suspension nyo? 'Di ba? Kung ito mga hindi rin sumusunod. Sa tingin nyo, tapos sasabihin nyo, no one above the law. Pero may bend the law.
Aray mo. Today, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yon. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado, pinasok nyo na yung residence na yon. Hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are 3 branches of government. Executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo na Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? So, let's not confuse the public. Di ba? So, kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant or sa kalenderyang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pwedeng sasabihin mo mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman. Napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like an ordinary question pero mabigat tong question na to, no? Same thing kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta kung brag mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may 2 sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including, of course, the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR
ang NCRPO nasa labas, but ang Chief PNP may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tignan niyo po ang aming joint statement at Marami kasi nagsasabi ng narrative o gawa-gawa lang. O ninarrate o parang ano lang, invento. Masino mo mag-iimbento ng ganito? Magkakaroon ng tok-tok-tok-tok-tok. Magkakaroon ng ganun. Ha? Walang invento rito. Kasi gusto nilang palabasin na dahil tinulungan, dahil nakalagpas, dahil nakatakbo si Senador Bato, gumawa sila ng eksena para makalaya. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, kahit si John Vic Rimulya, si DILG John Vic, nagsabi, ilabas nyo muna yung warrant of arrest na sinasabi nyo bago ko arestuhin. Kasi nagbumukhang eng-eng tong mga, si Mau Mau, galit na galit. Yung mga kasama niya, mga alyado niya, mga malalaking ngipin, tabingian mo ka, galit na galit din. Bakit daw pinatakas? Tanga kayo. Ay, sorry. Wala akong kaso. Di ba? Walang warrant of arrest. Bakit kayo susundin? Anong gagawin nyo sa tao? Pag hinuli nyo yung taong ganun at walang mga legal document, ang tawag doon, napping. Masama yun. Huwag nyong gagawin yun. Hindi kaya sa taong bayan. Kaya sinasabi dito, ang punto dito ni Senador Alan Peter Cayetano, huwag nyong gawing kwento na laro lahat ito. Ang ginawa nyo, pinasok nyo ang Senado, wala kayong coordination, hinabol nyo si Senator Bato, at nakipagsabwatan daw di umano doon sa isang SP dati. Sinabi, hindi naman sa term na nakipagsabwatan. Nagpaalam daw at yung isang ano naman na yun, umuo. Sige. Ngayon, tinatanggi. Kakahiya, ano? Yung pinagtatrabaho mo, papasukan mo ng mga napakaraming. Buti na lang, magaling yung Sergeant of Arms. Hindi sila pumayag na magkaroon ng mga gantong kaganapan. Kasi, siyempre, trabaho eh. Ano ba? Gusto mo bang masuspindi na hindi mo ginawa yung trabaho mo o gusto mong masuspindi na ginawa mo yung trabaho mo? Mamili ka. Kasi ganun din ang mangyayari sa iyo. Sisibaking ka, bakit? Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Pinabayaan mo yung mga senador. Ginawa yung trabaho. Pumalag ang mama. Tameme yung mga ano. Saka lumabas na rin sa mga bibig nila na talagang nakipagpukpukan sila doon sa Senate. Sino nagsabi niyan? Yung isang ahente. Dahil daw, kasi ang punto kasi ni ano rito, papakita ko sa inyo. Ang punto kasi ni General Mau, bakit kayo nandito? Ibaba niyo yung mga armas niyo. Hindi raw eh. Ngayon, pumutok. Parang nag-warning shot. Sinabi naman sa video, nag-warning shot. Nakipagpukpukan na. Ang tanong dito kasi, bakit kasi tinatanggi na wala? Meron naman. Bakit tinatanggi ng director na wala silang dineploy? Meron nga eh. Meron. Diba? Anim yung bumungan, nagkagulatan. Bababa ka rin, second day, atras ako. Pumutok siya, plus ka, pinutokan ko rin. Pasok yung anim. Ayun, nagkapalitan na ng putok. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Matindi, no? Tinawalan ko tuloy, ating. Antindi mo, ating. Wala ka talagang katigil-tigil. Basta talaga, yun. Kaya huwag niyong pagsisinungalingan na walang NBI doon. Andun, ayun, nakipagpukpukan. Saklap. Diba? Nasa si Senador De La Rosa, hindi niyo na makikita yun. Sasabihin ba sa inyo yun? Hanapin niyo sa bundok. Doon sa kuweba. Hanapin niyo sa Basilan. Hanapin nyo doon. Doon nyo puntahan. Para malaman nyo kung nasaan si Senador Marcoleta.
Punta kayo doon. Ayan ang mahihilig kasi. Kahit walang warrant of arrest, ginagawa ng kwento. O yung panggulo, tamime. Di ba? Pasisinungalingan nyo pa na walang order. Ganyan din yung ginawa nyo kay Kaya hindi na kami magtataka. Pag upo ni BP Sara, kayo naman. Ha? At sa wala kaming simpatya sa inyo. Bahala kayo sa sarili nyo pag hindi kami maaawa dahil hindi rin kayo naawa kay Tatay Digong. Matanda na yung tao. Ginawa nyo pa ng kwento. Hindi ito isang lang to. Isang bagay-bagay na lang na talagang pagdating ng panahon, pagkatapos ng termino mo, yun ang iisipin mo bakit nagawa mo yun. Sa taong tumulong sa'yo, sa taong nagpalibing sa ama mo, sa taong kay BP Sara na naglagay sa inyo dyan. Tapos ganyan pa tapos sabihin nyo, meron kayong 32 million? Sarili nyo lang ang nagpanalo sa inyo? Wow, mali. Baka sampalin kayo ng katotohanan. Diba? Hindi, kasi sinasabi nila, nayayabang nila na hindi daw dahil kay BP Sara kaya sila nanalo. Wow, isang malaking kalokohan yan. Baka magulat kayo. Sa mga survey ngayon, talagang ang lumalabas ngayon mga Duterte. Nakakaawa lang talaga sila. Kasi pinagbumukha nilang tanga yung mga sarili nila. Alam niyo naman kung sino nagpanalo sa inyo eh. Diba? Hindi yung mga sarili nyo. Hindi yung mga pangalan nyo. Duterte ang nagpanalo sa inyo. Kaya kung mabuti sa video natin ito na. Dito tayo sa shoutout segment natin. Kailangan nakaantabay kayo mula umpisa hanggang dulo ng ating video. Shoutout segment natin. Ito na. Shoutout kay Ma'am Bea Santua, shoutout po watching from UK. Yan, ma'am, shoutout po sa inyo. Nancy Conanzado, shoutout po sa London naman si ma'am. Oo, watching from London. Nerissa Olita, sa Kuwait si ma'am Nerissa. Mami Selonga, sa Kuwait din si Mami Selonga, shoutout po Neil Bayron, shoutout po sa inyo Oo, Joey X Sir Joey sa Argao, Cebu. Yan, maganda sa Cebu. Sarap din yung Cebong lechon. Rolando Ubuan, shoutout po sa Davao. Yan. Crisanto Sanchez, Doha, Qatar, shoutout po. Winnie Cuadera, si Ma'am Queenie, shoutout po sa iyo. Helen Marino, shoutout po, ma'am, sir. Window Sumadayon, shoutout po. Ron Ron Candel, shoutout po. Sorry. Los Biminda Rota, shoutout po. Vin Agustin, shoutout po sa inyo. Tonyo Pangan, shoutout po. Joel Vergara, shoutout po sa inyo. Kuya Goods, alam mo nga kung nagsesession sila noong break pa sila, violation of procedures. Ayun, violation pala yun. Ray Lagwatan, shoutout po. Linda Manyati, shoutout po sa inyo. Japanese name, shoutout po. Hasnamuk Sin Kusain, shoutout po sa inyo. Lovely, shoutout po. Johnny Plasencio, shoutout po. Lisa Cardenas, shoutout po. Leon Lugo, shoutout po. Elsa Hitman Mercado, shoutout po. At Anon, shoutout po sa inyo. At Ainan Whitey, shoutout po. Banaay Wilmer, shoutout po sa inyo. Beauty Bian, shoutout po sa inyo. Toljuso, shoutout po. Rolando Balkin, shoutout po sa inyo. Lilibet San Fernando, shoutout po sa inyo. Judy West, shoutout po sa inyo. Nick Gasar, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po. Jesseline Polintan, shoutout po sa inyo. Mami Zay Longa, shoutout po. Oo. Arnel Mamika, shoutout po sa iyo. Leopoldo Solana, shoutout po. Wilfredo Motcha, shoutout po sa inyo. Riban, shoutout po.
Moto Vlog 06, shoutout po sa inyo. Analisa Pascua, shoutout po. Kay Hunter, shoutout po. Jap, shoutout po. Rayban 20, shoutout po sa inyo. May Smith, shoutout po sa inyo. Sarah Jane Suwani, shoutout po. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Alexander Pine, shoutout po sa inyo. Gomez, shoutout po sa inyo. And Maria Elena Derhe, shoutout po. Maximo Cayone, shoutout po. Francis J. Lo, shoutout po sa inyo. Art Victor, shoutout po sa iyo. Ayun si Ma'am Nigris. Ma'am Nigris, ayan na, shoutout ko na kayo. Meron na ako dito kaaway sa Bahrain kasi ang sabi niya, si Sir Bato raw yung nagwala sa Senado. Sabi ko, pag nakaproblema DDS, agad ang may kasalanan. Huwag kayo maniwala dyan, Ma'am Nigris. Oo. Yan yung mga bulag na naniniwala sa mga patron nilang mga dorobo. Alam mo yung mga utak na mga ganyan, utak mga ano rin. Kaya sila naniniwala doon sa mga bangag. Kaya kung umabot sa video natin, huwag mong kalimutan naman aking paglalambing. Oo. I-like and share nyo naman ang ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye.